Hangad ng bawat magulang ang magandang kalusugan para sa kanilang mga anak. Kaya naman mula pagkapanganak, ipinapayo na ng mga eksperto ang breastfeeding na mas mura at epektibong paraan ng pagbibigay ng wastong nutrisyon sa mga sanggol. Bakit nasa akin ang item na ito, Esen? Ang benepisyong hatid ng breastfeeding, alamin natin mula kay Benj Bondok. Malusog na pangangatawan at matalas na isipan tungo sa isang magandang kinabukasan. Ito ang pangarap ng bawat magulang para sa kanilang mga anak. Kaya naman hindi maikakailang pagkapanganak pa lang, sari-saring produkto na sa pamilihan ang nangangakong gagawing mahusay ang kasanayan ng mga bata. At ang nangunguna sa mga ito, mga brand ng gatas. Sa taong 2011, nasa halos 7 milyong batang edad 5 taon pababa ang namatay dahil sa mga sakit na karamihay madali namang gamutin ayon sa ulat ng United Nations. Ang sitwasyong ito, naiwasan sana kung ang mga batang ito napainom ng gatas mula sa kanilang mga ina. Ayon sa parehong ulat, kayang pigilan ng breastfeeding ang pagkamatay ng nasa higit 800,000 mga bata sa buong mundo, nakatumbas ng 13% ng kabuuang bilang ng mga batang namamatay sa mga papaunlad na bansa. Dahil dito, inirekomenda ang pagpapasuso ng mga ina sa kanilang mga sanggol na mula 6 na buwan hanggang 2 taong gulang. Ito'y dahil sagana ang breast milk sa mga bitamina, mineral at iba pang sustansyang kailangan ng mga bata, lalo na nung mga kapapanganak pa lang. Bukod dito, nagtataglay rin ito ng antibodies na pumoprotekta sa sanggol laban sa anumang sakit. Ang breastfeeding, nagsisilbi ring bonding ng mag-ina na nagbubunga ng positibong epekto sa iba pang aspeto ng paglaki ng isang sanggol. Gayunpaman, tila marami pang dapat gawin upang isulong ang breastfeeding sa Pilipinas kung saan noong 2011, nasa higit 27% lang ng mga batang edad 6 na buwan hanggang 3 taon sa buong bansa ang sumasailalim sa breastfeeding. Kaya naman sa pamamagitan ng iba't ibang paraan lalo na sa social media, isinusulong ng iba't ibang samahan ng breastfeeding bilang mura at epektibong paraan para sa mga ina upang mapabuti ang nutrisyon ng kanilang mga anak. Sa bisa naman ng Executive Order 51 o ang Milk Code na nilagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 1986, itinatakda ang ilang regulasyon sa industriya ng formula milk at iba pang kahalintulad na produkto para sa mga sanggol upang maprotektahan at maisulong ang breastfeeding. Sabi nga, sa natural at orihinal, walang tatalo. Kaya naman kung wastong nutrisyon para sa mga chikitingang usapan, ang gatas ni inay, tunay ngang walang kapantay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.